Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang himala, biglang pagtaas ng approval and trust rating ni Speaker Martin Romualdez sa third quarter survey ng Okta Research Group. Then, i-compare natin sa resulta ng Publicos Asia third quarter din. Makita natin ang malaking diferensya. Ano? So, alin ba ang mas credible na research group? Ang Okta Research o ang Publicos? O pwede na rin sa Pulse Asia. Okay, so, dito, grabe, ang daming natutuwa, ang daming nagko-congratulate kay Speaker Martin Romualdez. Kasi ang taas ng kanyang approval and trust rating sa Okta Research. Ang kanyang approval rating is 65%. Ang kanyang trust rating is 67%. Tumaas daw ito ng 6% kung i-compare mo noong second quarter na survey. Punta tayo sa, ang Okta Research kinandak noong September 4 to 7, 2024. Punta naman tayo sa Publicos Asia. Nag-survey din siya noong September 15 to 19. Ang approval rating ni Congressman Romualdez, siya ang pinakamababa among the top 4 government officials. 25%. At ang kanyang trust rating is 27%. Pinakamababa. Then, malala ko yung Pulse Asia. Ang kanyang trust and approval rating nasa 30 to 31% lang. So, makita nyo yung discrepancy. Halos na triple. So, ano ba itong ibig sabihin ng Okta Research? Kanya-kanya tayong paniniwala na kasi this is now a battle of public opinion. Bakit napakababa ang rating ni Speaker Martin Romualdez sa dalawang survey group sa Publicos Asia and Pulse Asia? Bakit sobrang taas dito sa ano? So, again, it speaks of credibility itong mga research group. Kaya, bantayan po natin, huwag tayong basta maniwala sa mga sinasabi ng research group. Marami pang mga research group, Tangeray, meron pa yung RP Mission Development Incorporated. Ang dami nang naglalabasan ng mga research group. Kaya lang, anong credibility ng mga research group na ito? My personal evaluation lang tatlong research group na mataas ang credibility sa paningin ko. Yang Pulse Asia, matagal na yan. More than 20 years na silang nagsosurvey. Malala ko, kailan ba yon? Second quarter ba? April ata. Mayroong research ng Pulse Asia tungkol sa charter chains. Yung kainitan pa ng issue noon. Charter chains, 88% ang nagsabi sa mga respondents na hindi sila pabor sa charter chains. Nako, umalma ang mga kongresista. Ano daw yun? Kung ano-anong sinasabi. Binabatikos nila ang Pulse Asia.
Samantalang ang mga senador, sabi nila, papakinggan namin ang sentimento ng taong bayan. Kaya nga, hindi umusad, hindi umusad ang charter change dahil sa survey result ng Polls Asia. So ngayon, tahimik na ang charter change. At again, to me, pasalamat ako sa mga survey ganito, yung Polls Asia. Okay, SWS, yan din. Matagal na yan. Ilang election na, ilang administration ng dumaan. I think, simula pa nung FBR hanggang ngayon. Nagsusurvey na itong dalawang ito, SWS at saka Polls Asia. Yung mga prediction nila sa eleksyon, karamihan nagkakatotoo. Kaya, ulitin ko, bago lang ang Publicos, bago lang din ang Okta Research. Ang Okta Research, panahon ng pandemic, maganda pa naman yung resulta. Nagsasabi ng totoo. Kaya lang, nakakapagtaka ngayong papalapit ng eleksyon, parang malayo na ang sinasabi ng Okta, ikumpara mo dito sa ibang survey groups. Kaya, to me, ito, mas mataas pa ang ratings ni Speaker Martin Romualdez kumpara mo kay Senator Escudero. Kay Senator Escudero, ang kanyang approval rating is only 62%. Kung samantalang si Speaker is 65%. Sa trust rating naman, si Escudero is 61%, 67% kay Speaker. To me, napakalaking question mark sa ibang survey groups. Palaging mas mataas ang survey ratings ni Senator Escudero kumpara kay Romualdez. So bakit dito sa Okta bigla naman lang siyang tumaas? Anyway, bahala na ang taong bayan. Ako nagpapaliwanag lang para hindi tayo basta-basta madala sa yung mga comments na nababasa ko is mind conditioning. Sabi nga ni General De Leon is kasi nagpost si General De Leon, the greatest the greatest joke of all times. Hindi ko na makita. Basta, okay. The greatest joke of all times, itong survey ng Okta. Isa pa, si Chief Justice Gismundo. Napakababa ang kanyang rating. Approval rating niya is only 14%. At ang kanyang trust rating is only 15%. Yung mga other survey groups, mababa man si Chief Justice, kailang nasa 20 plus, 28, 29 o 30. Ganun lang. Bakit biglang bumulusok ang rating ni Chief Justice Gismundo? Hindi kaya, ito lang tanong lang, nababasa ko lang sa mga comments. Hindi kaya dahil sa TRO, kasi bago lang naglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order. Pinapahinto yung pag-transfer ng PhilHealth funds, yung remaining PhilHealth funds, 29.9 billion. Yun na lang ang hindi na i-transfer from PhilHealth to National Treasury. May nagsalita ng Supreme Court. Wag nang i-transfer. Baka mamaya may decision pa ang Supreme Court na ibalik yung 60 billion. Nako, lalo silang masupalpal ng Supreme Court. Iyan po, mga tanong lang natin ito. Tayo na po, taong bayan na ang mag-isip-isip. Huwag pong padadala
sa kung ano man ang mababasa nyo, mag-isip naman, i-balanse. Okay, bumaba rin si BP Sara. So, okay lang kung bumaba. Kung i-compare natin, hihintayin natin yung resulta ng ibang ano. At kung bumaba, so be it. Kaya lang, nakakapagtaka yung himala na halos na triple ang survey ratings ng Speaker of the House.